naman maging fair tayo sa mga kalalakihan. Marami rin kasi talagang babae na sobrang asungot. Asungot talaga. Mataas ang pinag-aralan pero nakinulangan ng ugali. Right? At ang pinakaayaw ng lalaki is yung walang respeto. Na babae na entitled, nagmamagaling, ang pakiramdam niya, she is always the right. Right? Belittling your husband. Ano ba yan? Bakit ito ang ginawa mo? Kailan ka magbabago na tinitrato mo yung asawa mo na parang bata na binubungangaan mo araw-araw? I'm telling you, anak, ang lalaki, hindi bata, asawa yan. They are created to be a leader and to be a man. So meaning, they are the president. Hindi ikaw ang presidente. They were the captain sa isang ship o isang bahay. Ilaw ka ng tahanan, haligi sila ng tahanan. Now, ang pinakaayaw ng lalaki is yung babae na hindi lang nagol. Bunganga ng bunganga, dada ng dada. Umaga pa lang, sermon. Mabuti pa yung bata. May awa. Pero sa asawa niya, kapag nagkamali, daig pa niya yung malasubas na asawa. Kapag ang babae ay walang respeto sa kanyang asawa, criticizing your husband, belittling your husband, questioning him. Kapag nakita niya na wala kang tiwala sa kanya, at sinasapawan mo siya sa kabastusan mo, sinasapawan mo siya, right? At hindi mo na siya binibigyan ng way para ipakita niya yung leadership niya as a husband. I'm telling you, kung ito ay araw-araw na gawain mo, iiwanan ka ng lalaki niya. Marami na pong magagandang babae sa Facebook. Huwag mong sabihin na mataas ang pinag-aralan mo kasi maraming doktor at attorney sa Instagram. Huwag mong sabihin na maganda ka kasi maraming 34, 24, 34 sa Facebook. Huwag mong sabihin na anak ka ni Sultan dahil isang katutak na ngayon ng babae na anak ng Sultan at Bayalapi. Right? Yung normal na emotion natin kapag mayroon tayong period at may paglilihi, may intindihan natin yan. Pero may mga babae talaga na kinulangan ng asal. Masyadong mayabang, ego booster, right? Complaining, reklamo, at ang inang sabi ko, bastos. Right? At may mga babae pa na mas wala na silang galang sa asawa nila. Hindi lang sa loob ng bahay nila. Kahit sa, kahit sa harapan ng mga magulang niya at harapan ng ibang tao, ipinaparamdam niya na, hey, hawak ko sa ulo ang asawa ko because I am the boss. Right? Don't be like that. Ang babae, anak, ay nilikha tayo. Of course, we can be a CEO, right? Like Khadija radiallahu anha. But our nature is very fragile, very soft, and very loving. But it doesn't mean that we are weak. Right? Kasi we are strong. Isipin mo, tayo lang yung may kakayahang manganak. So we are strong, pero you don't need to compete with your husband. Because they are kawam. They are created as, they were born as, great, right? Greater than the women. Husband are created, to be, magaling sila, matatalino sila. Hindi lang sila nag-flourish kapag yung babae masyadong mabunganga. Kapag yung babae nagger. Pag kasi ang lalaki, umaga pa lang, bunganga ang narinig niya, hindi na yan nag-explode. Pinatamad na yan mag-isip. Right? At ayaw ka, to the point na hindi siya nagsasalita, ayaw ko na niya kausapin, and then paggising mo na lang, iniwanan ka na. Lalo na yung mga babae na bossy. Kung ayaw mo na magising ka, na nakatira ka sa isang bahay, kasi CEO ka, director ka, magaling ka, malaki ang sweldo mo, at nagmamagaling ka, at kinokontrol mo yung asawa mo, kung stop this. Be a wife. Be a loving wife. Be an affectionate wife. Be a kind wife kasi iyan talaga ang nature mo.